Pansin mga senior sa Pilipinas, bawat taon, milyon-milyong senior na lampas 60 ang nauuwi sa ospital, hindi dahil sa kanser o atake sa puso, kundi dahil sa pagkadulas o pagkahulog. At ito ang masakit, isang pagkahulog lang ay maaaring magsimula ng isang chain reaction. Ang nabaling balakang ay maaaring magdulot ng mahabang pananatili sa ospital, pagkawala ng kakayahang gumalaw, pagkawala ng kalayaan, at sa ilang kaso, maaari pa itong magpaiksi ng buhay. Ang tawag dito ng mga doktor ay fall cascade. Marami ang naniniwala na sapat na ang paglalakad araw-araw para sila'y maprotektahan. Ang paglalakad ay kahanga-hanga, nakakatulong ito sa puso, sa baga, at pinananatili kang gumagalaw. Pero ang paglalakad lang ay hindi ka mapoprotektahan mula sa pinakamapanganib na panganib pagkatapos ng edad 60, pagkawala ng kalamnan, mahinang balanse, at marurupok na buto. Kaya sa video ngayon ibabahagi ko sa inyo ang 5 surgeon-approved na ehersisyo na mas mabisa kaysa paglalakad lamang. Ang mga galaw na ito ay magpapalakas sa iyong mga kalamnan, magpatalas ng balanse, magpoprotekta sa iyong mga buto, at tutulong para manatili kang malaya at aktibo hanggang sa iyong 70, 80, at kahit 90. Ngayon makinig mabuti, dapat mong panoorin ang video na ito hanggang dulo. Dahil bawat ehersisyo ay konektado sa susunod, at ang huling ehersisyo na ibubunyag ko ay siyang pinaka-nirerekomenda ng mga surgeon para sa seniors. Kapag lumipat ka agad, baka mamiss mo ang eksaktong tip na makakapigil sa iyong susunod na pagkahulog. Pero bago ang lahat, may hihilingin ako. Sa comments ay type nyo kung saan kayo nanonood. Tignan natin ang ating magandang gintong sustansya family mula sa Pilipinas, Canada, Libya, Europe, Middle East, kahit saan. At kung sang-ayon kayo na ang pag-iwas sa pagkahulog ay kasing halaga ng pag-iwas sa sakit sa puso, ay type ninyo ang via sa comments ngayon din sige, gawin niyo na ngayon, mag-comment ng inyong lugar at maglagay ng LIA. Dahil hindi ka lang nanonood ng video, sumasali ka sa isang global community ng seniors na pinipili ang lakas, kalusugan, at kalayaan. Sige, salamat sa ginawa ninyo yon. Ngayon magsimula na tayo, dahil ang ibabahagi ko ay maaaring tunay na magbago ng inyong kinabukasan. Magsimula tayo sa pagtugon sa isa sa pinakamalaking maling akala sa kalusugan ng seniors, ang ideya na sapat na ang paglalakad araw-araw para manatiling malakas at ligtas. Ngayon, huwag ninyo akong misinterpret. Ang paglalakad ay kahanga-hanga. Pinapabilis nito ang tibok ng puso, pinapaganda ang sirkulasyon, nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, at kahit nakakapag-angat ng mood. Sa katunayan, maraming doktor ang nag-encourage ng paglalakad dahil ito ay simple, libre, at madaling gawin. At, magandang habit ito, pero narito ang katotohanan na karamihan sa seniors ay hindi alam, ang paglalakad lamang ay hindi sapat para maprotektahan ang kalusugan mo pagkatapos ng edad 60. At gusto kong ipaliwanag kung bakit, dahil kapag naintindihan mo ito, hindi mo natitingnan ang paglalakad sa parehong paraan muli. Una, pag-usapan natin ang pagkawala ng kalamnan. Pagkatapos ng edad 60, karamihan sa tao ay nawawalan ng 1 hanggang 2% ng kanilang kalamnan kada taon kung hindi nila aktibong pinapanatili ito. Ang kondisyong ito ay tinatawag na sarcopenia. Gumagalaw ang iyong mga binti kapag naglalakad, pero hindi nito tunay na pinapalakas ang mga kalamnan. Isipin mo, kung ang paglalakad lang ay sapat para bumuo ng malalakas na kalamnan, dapat lahat ng pumupunta sa palengke o naglalakad sa parke ay may malalakas na hita. Pero hindi ganoon ang kaso. Ang lakas ay nagmumula sa resistance, sa pagbibigay ng hamon sa iyong katawan. Ang paglalakad ay masyadong banayad para pigilan ang age-related na pagkawala ng kalamnan. Ikalawa, ang paglalakad ay hindi nagsasanay ng iyong balanse. At ang balance ay kritikal. Karamihan sa mga pagkahulog ay hindi nangyayari kapag mahinahon kang naglalakad sa patag na daan. Nangyayari ito kapag nadapa ka, nang mabilis kang lumingon, nang bigla kang sumangga sa gilid, o nang nadulas ka sa hindi pantay na lupa.
Ang paglalakad ng diretsyo pasulong ay hindi inihahanda ang iyong katawan para sa mga hindi inaasahang sandali. Kaya maraming seniors na naglalakad araw-araw ay nadudulas pa rin dahil hindi nahasa ang kanilang balanse. Ikatlo, ang paglalakad ay hindi ganap na nagpoprotekta sa iyong mga buto. Habang tayo'y tumatanda, natural na nababawasan ang density ng buto at nagiging karaniwan ang osteoporosis. Habang ang paglalakad ay itinuturing na weight-bearing, hindi ito sapat para panatilihing matibay ang mga buto. Ang tunay na kailangan ng buto mo ay resistance, mga ehersisyo kung saan ang iyong mga kalamnan ay humihila sa mga buto. Iyon ang nag-stimulate ng bone growth at pumoprotekta laban sa fractures. Kaya sinasabi ng mga surgeon, ang paglalakad ay mabuti para sa puso, pero hindi sapat para sa mga buto. At isa pang punto na hindi iniisip ng marami, kapag naglalakad ka, halos binti lang ang ginagamit mo. Pero paano ang iba pang bahagi ng katawan? Paano ang iyong mga braso, balikat, likod, at core? Mahalaga ang mga ito para sa postura, sa paghinga, at sa kalayaan. Kung hindi ito pinapalakas, maraming seniors ang nagsisimulang yumuko, magkaroon ng sakit sa likod, at nahihirapang tumayo ng tuwid. Ang paglalakad ay hindi nagsasanay ng mga kalamnan na yon, kaya ang paglalakad ay mabuti pero isa lang ito sa bahagi ng puzzle. Kapag tumigil ka doon, iniiwan mong hindi protektado ang iyong katawan sa napakaraming aspeto. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga ehersisyong tatalakayin natin sa video na ito ay mas mabuti kaysa paglalakad lang. Pinupunan nila ang kulang. Target nila ang lakas, balanse, postura, at kalusugan ng buto. At kapag pinagsama mo sila sa iyong araw-araw na paglalakad, doon mo mabubuo ang kumpletong package para sa mahabang buhay at kalayaan. Ngayon, tatanungin kita, sang-ayon ka ba na ang paglalakad lang ay hindi sapat pagkatapos ng edad 60? Kung ay type mo ang NT enough sa comments ngayon din. At sabihin mo rin, gaano ka kadalas maglakad kada linggo? 3 beses? Araw-araw? O paminsan-minsan lang? Ay share mo sa comments, gusto kong marinig mula sa inyo. At habang nandyan ka na rin, huwag kalimutang pindutin ang thumbs up button. Malaki ang naitutulong nito para mas maraming seniors ang makadiskubre ng gintong sustansya at makinabang sa mga surgeon-approved tips na ito. At syempre, siguraduhing manood hanggang dulo dahil ang huling ehersisyo na ibabahagi ko ang siyang pinaka-nirerekomenda ng mga surgeon para maiwasan ang pagkahulog. Ngayon na natalakay na natin kung bakit hindi sapat ang paglalakad, lumipat na tayo sa unang surgeon-approved exercise. Simple lang ito, makapangyarihan, at maaari mong simulan agad. Ito ay tinatawag na chair squat. Alam ko, baka nakakatakot pakinggan ang salitang squat, pero huwag kayong mag-alala, hindi ito tungkol sa malalim na UN squats ng mga kabataang atleta. Ito ay ligtas, banayad na bersyon na gumagamit ng upuan bilang suporta. At ang pinakamaganda, direkta nitong pinapalakas ang mga kalamnan na ginagamit mo araw-araw. Ipapaliwanag ko kung bakit napakahalaga ng ehersisyong ito. Una, ang chair squats ay nagpapalakas ng kalamnan sa paa. Ang iyong mga binti ang pundasyon mo. Ang malalakas na hita at balakang ay tumutulong para makatayo, makaupo, makaakyat sa hagdan, at makagalaw ng may kumpiyansa. Ikalawa, nilalabanan nila ang pagkawala ng kalamnan. Habang tumatanda, mas mabilis humihina ang mga kalamnan sa binti kaysa ibang bahagi ng katawan. Ang chair squats ay direktang tina-target ang mga kalamnan na iyon, ang quadriceps, glutes, at core para manatiling malakas. Ikatlo, pinoprotektahan nila ang iyong mga kasukasuan. Kapag paulit-ulit mong sinasanay ang pagtayo at pag-upo ng may kontrol, nababawasan ang paninigas ng tuhod at balakang. At sa huli, sinusuportahan nila ang kalayaan. Isipin mo, ilang beses ka bang umuupo at tumatayo sa isang araw? Marami. Sa pamamagitan ng pagpraktis ng galaw na ito, nagsasanay ka para sa tunay na buhay. Nagbubuo ka ng lakas na mahalaga,
Paano ito gawin? Magsimula sa isang matibay na upuan. Siguraduhing wala itong gulong at hindi masyadong malambot. Umupo sa gilid na nakalapat ang mga paa sa sahig, halos kasing lapad ng balikat ang pagitan. I-cruise ang iyong mga braso sa dibdib o iunat pasulong para sa balanse. Mula rito, dahan-dahan kang tumayo, itulak ang iyong mga binti nang hindi ginagamit ang iyong mga kamay. Kapag nakatayo ka na ng tuwid, dahan-dahan ka ring bumalik at umupo hanggang sa muling makaupo. Iyon ang isang repetition. Targetin ang 8 hanggang 12 reps. Magpahinga. Pagkatapos gawin ang 2 o 3 sets, narito ang tip: kung masyadong mahirap sa simula, huwag mag-alala. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng unan sa upuan para tumaas ang taas. Mas madali ito. Sa paglipas ng panahon, habang lumalakas ka, alisin ang unan at umupo ng mas mababa. Umusad ayon sa sariling bilis. Hindi ang perpeksyon ang layunin, kundi ang consistency. May ilang pagkakamali na dapat iwasan. Huwag gamitin ang iyong mga kamay para itulak ang iyong tuhod o ang sandalan kung maaari. Sanayin ang iyong mga binti na gawin ang trabaho. Huwag biglang bumagsak kapag umuupo, kontrol ang mahalaga. At huwag ilapit ng husto ang mga paa, panatilihing halos kasing lapad ng balikat para sa tamang stability. Narito ang perspektiba mula sa mga surgeon. Isa sa unang senyales na nawawala ang kalayaan ng isang tao ay kapag hindi na siya makatayo mula sa upuan ng walang tulong. Ang simpleng galaw na iyon, pagtayo at pag-upo, ay napaka-basic sa araw-araw, pero kapag nawala na ito, nagsisimulang umasa ang tao sa mga caregiver, walker, o wheelchair. Direktang nilalabanan ng chair squats ang pagbagsak na iyon. Para silang insurance policy para sa iyong mobility, kaya gusto kong marinig mula sa inyo. Kaya mo bang tumayo mula sa upuan nang hindi ginagamit ang iyong mga kamay? Kung ay type ang via sa comments. Kung hindi pa, ay type ang NTYT. At huwag mahihiya, dahil kahit i-type mo ang not yet, sa pamamagitan ng pagpraktis ng ehersisyong ito, lalakas ka, at makakaya mo rin, at sabihin mo rin, mas nahihirapan ka bang umupo ng dahan-dahan, o tumayo ng walang tulong? Ay share mo ang iyong sagot sa comments, dahil maaaring ma-inspire ng iyong karanasan ang iba pang nanonood ngayon. Kung may natutunan ka ngayong araw, pindutin ang thumbs up button. Sinasabi nito sa YouTube na mahalaga ang content na ito para sa kalusugan ng seniors at nakakatulong itong maabot ang mas maraming tao. At syempre, mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang susunod na life-changing tip. At tandaan, huwag aalis, ang susunod na ehersisyo ay kasing halaga rin para sa iyong upper body. At ang huling ehersisyo na ibubunyag ko mamaya ay siyang numero 1 surgeon recommended na galaw para mapanatiling ligtas ang seniors mula sa pagkahulog. Kaya manatili hanggang dulo. Alright, ngayon na nakapag-build na tayo ng lakas sa mga binti gamit ang chair squats, oras na para lumipat sa itaas na bahagi ng katawan. At ang pinakamagandang ehersisyo para dito, ligtas, simple, at surgeon-approved, ay ang wall push-up. Ngayon, huwag mag-alala. Hindi ko tinutukoy ang push-ups na ginagawa ng mga batang atleta sa sahig. Ang wall push-ups ay dinisenyo para sa mga senior. Magaan ito sa mga kasukasuan, ligtas para sa likod, at gayunpaman, napakalakas sa pagbibigay ng uri ng lakas na tunay na mahalaga paglampas ng 60. Narito kung bakit mahalaga ang ehersisyong ito. Una, pinapalakas nito ang mga braso at balikat. Hindi ito nagagawa ng paglalakad. Kung nais mong patuloy na makapagbuhat ng groceries, magdala ng mga bag, o kahit buhatin ang iyong mga apo, kailangan mo ng malalakas na braso. Pangalawa, pinapabuti nito ang iyong postura. Ang mahihinang kalamnan sa dibdib at likod ay humahantong sa pagkakuba, at kapag nakayuko ka, naiipit ang iyong mga baga at hindi ka nakakahinga ng maayos. Ang wall push-ups ay nagbubukas ng iyong dibdib, hinahatak ang iyong mga balikat paatras, at tinutulungan kang tumayo ng tuwid.
Pangatlo, sinusuportahan nito ang iyong mga pang-araw-araw na gawain. Isipin ang pagtulak ng mabigat na pinto, paghawak sa sarili kapag nadadapa, o abutin ang isang bagay sa kusina. Mas pinadadali ng malalakas na braso at balikat ang lahat ng iyon. At sa wakas, ang wall push-ups ay tumutulong din na protektahan ka laban sa pagkakadapa. Kung matisod ka, ang iyong mga braso ang huling depensa bago tumama sa sahig. Ang malalakas na braso ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong saluhin ang iyong sarili, kaya paano ito gagawin? Napakasimple. Tumayo ng mga 2 talampakan mula sa pader. Ilagay ang iyong mga kamay ng flat sa pader, kasing lapad ng balikat. Panatilihing tuwid ang iyong katawan, nakalapat ang mga sakong sa sahig. Dahan-dahang yumuko sa mga siko, dalhin ang iyong dibdib papalapit sa pader. Huminto sandali. Pagkatapos, itulak pabalik ang iyong sarili sa panimulang posisyon. Iyan ay isang repetition. Targetin ang 8 hanggang 12 reps, magpahinga, at subukan ng 2 o 3 sets. Kung nais mong gawing mas madali, tumayo ng mas malapit sa pader. Kung nais mong gawing mas mahirap, umatras pa. Ngayon, ilang karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Huwag yumuko sa baywang, dapat gumalaw ang buong katawan bilang isang linya. Huwag magmadali, hindi ito tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa kontrol. At huwag ilagay ang iyong mga kamay ng masyadong malayo, panatilihin lamang na bahagyang mas malapad sa iyong mga balikat. Hayaan mong ibigay ko ang pananaw ng mga surgeon dito. Isa sa mga napapansin ng mga doktor sa matatandang pasyente ay kung paano nakakaapekto ang postura sa pangkalahatang kalusugan. Ang mahinang postura ay hindi lamang masama tingnan, talagang naiipit nito ang iyong mga baga, binabawasan ang oxygen intake, at maaari ring magdulot ng pananakit ng likod. Ang wall push-ups ay isang simple, ngunit makapangyarihang paraan upang baligtarin ang pagbabagong iyon. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong dibdib, balikat, at braso, literal mong binubuksan ang iyong mga baga, tinutulungan ang iyong katawan na huminga ng mas mahusay, at tumatayo ng tuwid na may kumpiyansa. Ngayon, may tatanungin ako sa iyo. Napansin mo ba na nagbago ang iyong postura sa paglipas ng mga taon? Marahil napansin mong mas madalas kang nakayuko o nakasubsob kaysa dati. Kung ay type ang salitang posture sa comments ngayon din. At gusto kong subukan mo ito, habang nanonood ka ng video na ito, lumapit sa pader at subukan ang wall push-up. Pagkatapos ay bumalik at sabihin sa comments, madali ba o mahirap, at syempre, kung may natutunan kang mahalaga ngayon, pindutin ang thumbs up button. Talagang nakatutulong ito para mas maraming seniors ang makadiskubre sa gintong sustansya at makatanggap ng mga life-saving health tips. At siguraduhin ding mag-subscribe ka sa channel para hindi mo makaligtaan ang susunod na ehersisyo, at heto ang paalala, patuloy na manood hanggang sa huli. Dahil ang huling ehersisyo sa listahang ito ang siyang pinaka-irekomenda ng mga surgeon para protektahan ang mga senior laban sa pagkakadapa. Huwag mo itong palampasin, maaari itong maging malaking pagbabago sa iyong buhay. Ngayon lumipat na tayo sa isa sa mga pinakanamaliit, ngunit pinaka-importanteng ehersisyo na maaari mong gawin paglampas ng 60, ang heel-to-toe walk. Maaaring mukhang simple ito, pero literal na maililigtas nito ang iyong buhay, narito kung bakit. Ang pinakamalaking panganib para sa mga senior ay hindi palaging sakit sa puso o diabetes, ito ay pagkakadapa. Ang pagkakadapa ang dahilan kung bakit napupunta sa ospital ang milyon-milyong senior taon-taon. At ang totoo, karamihan sa mga pagkakadapa ay hindi dahil mahina ang isang tao. Nangyayari ito dahil nawawala ang balanse. Ang balanse ay parang tahimik na kasanayan, hindi mo mapapansin na nawawala na pala ito hanggang bigla ka na lang matisod, matumba, o madapa. Dito pumapasok ang heel-to-toe walk. Isa ito sa pinakamahuhusay na ehersisyo para muling sanayin ang iyong balanse, patalasin ang iyong koordinasyon, at turuan ang iyong utak at katawan na muling magtulungan.
Isipin ito bilang pag-reset ng iyong panloob na kompas, kaya paano ito gagawin? Humanap ng malinis at patag na lugar sa iyong bahay, isang hallway o bahagi ng iyong sala ay perpekto. Tumayo ng tuwid, nakaunat ang mga braso sa gilid para sa balance kung kinakailangan. Ngayon, humakbang ng pasulong sa pamamagitan ng paglalagay ng sakong ng isang paa direkta sa harap ng mga daliri ng kabila, na para bang naglalakad ka sa lubid. Dahan-dahan, hakbang kada hakbang, panatilihin ang tuwid na linya. Gumawa ng 10 hanggang 20 hakbang pasulong, pagkatapos ay maingat na bumalik sa parehong paraan. Ulitin ito ng 2 o 3 beses. Ngayon, narito ang isang mahalagang safety tip. Kung nakakaramdam ka ng pagka-unstable, gawin ang ehersisyong ito malapit sa pader, counter, o kahit may matibay na upuan na maaari mong bahagyang kapitan kung kinakailangan. Tandaan, ang layunin ay sanayin ang balanse, hindi ilagay ang iyong sarili sa panganib. Pag-usapan din natin ang karaniwang pagkakamali. May mga taong nakatingin lang sa kanilang mga paa, subukan mong iwasan iyon. Panatilihing nakatingin ng tuwid, ulo'y nakataas. May iba namang nagmamadali, ang balance training ay tungkol sa kontrol, hindi bilis. At huwag pigilan ang iyong hininga, manatiling relax, huminga ng normal, at ituon ang pansin sa tuloy-tuloy at maayos na mga hakbang. Mula sa pananaw ng mga surgeon, ang balance training ay hindi pwedeng ipagwalang bahala. Paulit-ulit na naming nakikita, isang pasyente ang pumapasok na may bali sa balakang, at ang pinagmulan ay mahinang balanse. Nakakabagbag damdamin dahil sa maraming kaso, may iwasan sana ang pagkakadapa. Ang heel-to-toe walk ay isa sa pinakasimple, pinakaligtas, at pinakamabisang paraan para muling sanayin ang iyong balanse at protektahan ang iyong kalayaan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Nakaramdam ka na ba ng pagka-unstable habang naglalakad? O marahil nahihilo kapag umiikot? Kung ay type ang salitang balance sa comments ngayon din. At kung isinasabay mo itong ehersisyo habang nanonood, ipaalam sa amin, ginagawa mo ba ito sa iyong sala, kusina, o hallway? Ibahagi ito sa comments para malaman namin hindi ka lang nanonood, kundi aktwal na sinusubukan ito. At kung sang-ayon ka na kasing halaga ng lakas ang balanse, ay type ang salitang agree sa ibaba. Gustong-gusto kong basahin ang iyong mga sagot, at baka ang comments mo ang magbigay inspirasyon sa isa pang senior na magsimulang mag-ensayo ng kanilang balance ngayon. Huwag kalimutan, pindutin ang thumbs up button kung may natutunan kang mahalaga ngayon. Talagang nakatutulong ito para maabot ng video na ito ang mas maraming senior na nangangailangan ng impormasyong ito. At siguraduhin ding nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay para panatilihin kang malakas, malusob, at malaya sa loob ng maraming taon. At heto ang paalala, huwag aalis, dahil ang huling ehersisyo na tatalakayin natin sa video na ito ay ang pinakamakapangyarihan na inirekomenda ng mga surgeon para sa fall prevention. Gusto mong makita ito? Manatili hanggang sa huli. Ngayon lumipat na tayo sa isa pang napaka-praktikal na ehersisyo na magaan, ligtas, at napaka-epektibo, ang seated leg lift. Perpekto ito para sa mga senior dahil hindi mo kailangang tumayo para gawin ito. Maaari mo itong gawin habang nanonood ng AV, nakikinig sa radyo, o kahit nakikipag-usap sa kaibigan. Ngunit huwag mong maliitin ang kasimplihan nito, mayroon itong makapangyarihang benepisyo. Narito kung bakit napakahalaga ng ehersisyong ito. Una, pinapalakas nito ang quadriceps, ang malalaking kalamnan sa harap ng iyong mga hita. Mahalaga ang mga kalamnan na ito para sa pag-akyat ng hagdan, pagtayo mula sa upuan, at pagpasok o paglabas ng kama. Kung mahina ang quadriceps, kahit maliliit na galaw ay nagiging mahirap. Pangalawa, pinapalakas nito ang hip flexors, ang mga kalamnan na tumutulong mag-angat ng iyong mga binti kapag naglalakad. Kung mahina ang iyong hip flexors, nagiging mas maikli at mabagal ang iyong mga hakbang, na maaaring magpataas ng panganib na matisod. Pangatlo, nakikibahagi rin ang mga core muscles,
ang malalalim na kalamnan sa paligid ng iyong tiyan na sumusuporta sa balance at postura. At sa wakas, magaan ito sa mga kasukasuan, kaya't napakainam para sa mga senior na may arthritis o pananakit ng tuhod. Narito kung paano ito gawin. Umupo ng tuwid sa isang matibay na upuan na parehong nakalapat sa sahig ang mga paa. Panatilihing tuwid ang likod at nakapatong ng magaan ang mga kamay sa gilid ng upuan para sa suporta. Ngayon, iunat ang isang binti ng diretsyo sa harap mo hanggang maging paralel ito sa sahig o hanggang kaya mo ng komportable. Hawakan ito ng 2 hanggang 3 segundo. Pagkatapos, dahan-dahan itong ibaba. Lumipat sa kabilang binti at ulitin. Gawin ito ng 10 hanggang 15 ulit sa bawat binti, magpahinga, at subukan ng 2 o 3 sets. Narito ang ilang tips para gawing ligtas at epektibo ito. Huwag sumandal pa atras kapag inaangat ang binti, panatilihin tuwid ang likod at nakasiksik ang core. Huwag mabilis na iwasiwas ang iyong binti pataas, ang layunin ay mabagal at kontroladong galaw. At huwag pigilan ang hininga, huminga ng normal, huminga habang inaangat, huminga palabas habang ibinababa. Ito ay isang ehersisyong madaling i-progress. Kung tila masyadong madali, maaari kang magdagdag ng kaunting ankle weight o maglagay ng resistance band sa paligid ng iyong mga bukong-bukong para sa dagdag na hamon. Ngunit kahit walang kagamitan, ang seated leg lifts ay isang napakagandang paraan upang panatilihing malakas ang iyong mga binti mula sa pananaw ng mga surgeon. Napakahalaga ng ehersisyong ito dahil ang mahihinang quadriceps at hip flexors ay madalas na dahilan kung bakit nahihirapan ang mga senior sa pang-araw-araw na gawain. Kapag humina ang mga kalamnan na ito, ang pagtayo mula sa upuan, pag-akyat sa hagdan ng bus, o pagpasok sa kama ay nagiging nakakapagod. At kapag nagsimulang iwasan ng isang tao ang mga galaw na iyon, mabilis na nawawala ang kanilang kalayaan. Ang seated leg lifts ay direktang lumalaban sa pagbabagong iyon. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Sa tingin mo ba kaya mong subukan ang ehersisyong ito ngayon? Kung ay type ang mga salitang "I will" sa comments. Huwag lang manood, gumawa ng pangako para sa sarili mo. At ipaalam mo rin sa amin saan ka nanonood. Gustong-gusto kong makita ang ating Gintong Sustansya family mula sa iba't ibang panig ng mundo na sabay-sabay nananatiling aktibo, at narito ang isa pang tanong para sa iyo. Ano ang mas nahihirapan ka, umakyat ng hagdan o tumayo mula sa mababang upuan? Ibahagi ang iyong sagot sa comments dahil alam kong marami sa ating mga seniors ang nahaharap sa mga hamong ito. At baka ang iyong sagot ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba na simulan ang pagpapalakas ng kanilang mga binti. Kung may natutunan ka dito na kapaki-pakinabang, pindutin ang thumbs up button ngayon, din malaki ang maitutulong nito para maabot ng video na ito ang mas maraming tao na nangangailangan nito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang mga surgeon-approved health tips na ito. At tandaan, huwag kang aalis. Ang susunod na ehersisyo na ipapakita ko ay isa sa pinakamakapangyarihan para sa iyong likod at postura. At pagkatapos nito, ibubunyag ko ang huling ehersisyong pinaka-inirekomenda ng mga surgeon para sa pag-iwas sa pagkadulas at pagkahulog. Kaya manatili hanggang dulo. Ngayon lumipat tayo sa isa sa pinakamakapangyarihang ehersisyo para sa iyong likod at postura, ang resistance band row. Kung napansin mong nagsisimula ka ng yumuko pasulong, o kung sinabi ng iba na nagro-round ang iyong mga balikat, ang ehersisyong ito ay para sa iyo. Ipapaliwanag ko kung bakit ito napakahalaga. Habang tayo ay tumatanda, ang mga kalamnan sa ating itaas na likod at balikat ay humihina. Ang kahinaang ito ang nagdudulot ng pagyuko, mahinang postura, at kung minsan ay tinatawag na senior hunch. Ang ganitong postura ay hindi lang nakakaapekto sa iyong itsura, nakakaapekto rin ito sa iyong kalusugan. Kapag ikaw ay nakayuko, hindi lubos na nakakapag-expand ang iyong baga, kaya mas mahirap huminga. Naglalagay din ito ng dagdag na pressure sa iyong spine,
na nagiging sanhi ng sakit at paninigas. Maaari ding mahirapang magpanatili ng balance kung mahina ang mga kalamnan sa likod. Kaya naman malakas ang rekomendasyon ng mga surgeon at physiotherapists sa mga back strengthening movements gaya ng rows. Ngayon, huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan ng irin o mamahaling makina para gawin ito. Kailangan mo lang ng simpleng resistance band na mabibili mo ng mura online o sa karamihan ng tindahan. Heto kung paano ito gawin. Umupo sa isang matibay na upuan o sa gilid ng kama. Iangkla ang resistance band sa isang matibay na bagay, gaya ng paa ng mabigat na mesa, o kaya'y ilop ito sa iyong mga paa. Hawakan ang dulo ng band gamit ang dalawang kamay. Ngayon, umupo ng tuwid, panatilihing bukas ang dibdib, at hilahin ang iyong mga kamay paatras na para bang ikaw ay nagsasagwan ng bangka. Pisilin ang iyong mga shoulder blades habang humihila. Pagkatapos, dahan-dahang ibalik sa panimulang posisyon. Iyon ay isang repetition. Gawin ito ng 10 hanggang 12 beses, magpahinga, at subukan ng 2 o 3 set. Narito ang ilang tips para masulit ang ehersisyong ito. Huwag hilahin ang band ng mabilis, gumalaw ng may kontrol, sa paghila at sa pagbabalik. Huwag itaas ang balikat pataas, panatilihin itong relax, at ituon ang pansin sa pagpiga ng mga kalamnan sa pagitan ng iyong shoulder blades. At huwag umusli pa atras, dapat ang iyong mga braso at likod ang gumagawa ng trabaho, hindi momentum. Ngayon, kung wala kang resistance band, heto ang magandang balita. Maaari mo pa ring gayahin ang galaw gamit ang tuwalya. Balutin ang tuwalya sa isang matibay na bagay, hawakan ang mga dulo, at hilahin paatras na parang nagsasagwan. Hindi kasing lakas ang resistance, pero makakatulong pa rin ang galaw para sanayin ang iyong postura. Mula sa pananaw ng isang surgeon, ang pagpapalakas ng likod at balikat ay napakalaking pagbabago. Ang mahinang postura ay hindi lamang isyu ng itsura, ito ay nagpapataas ng panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Kapag nakayuko ka pasulong, nagbabago ang iyong center of gravity. Mas madali kang mawala ng balanse at mas mahirap makabawi kung ikaw ay matisod. Sa pamamagitan ng resistance band rows, napapabalik mo ang iyong mga balikat, nabubuksan ang iyong dibdib, at naibabalik ang tamang postura. Nakakatulong ito sa iyong baga, spine, at balanse ng sabay-sabay. Ngayon hayaan mong itanong ko sa iyo, napansin mo ba ang pagbabago sa iyong postura habang tumatanda? Baka mas nagro-round na ang iyong mga balikat, o nararamdaman mong mas naninigas ang itaas na bahagi ng likod mo. Kung ay type ang salitang yaong sa comments, dahil ang malakas na postura ay nagpapanatili sa iyo ng pakiramdam at itsurang bata. At kung nasubukan mo nang gumamit ng resistance bands dati, ibahagi ang iyong karanasan. Gusto mo ba ito? Madali ba itong gamitin? Gustong-gusto kong marinig ang iyong mga saloobin, at habang nagko-comment ka, huwag kalimutang pindutin ang thumbs up button ngayon din malaking tulong ito para maabot ng video na ito ang mas maraming seniors na nangangailangan ng life-saving health tips na ito. At syempre, mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang iba pang bahagi ng serye na ito, at tandaan, manatili ka sa akin. Dahil ang susunod na bahagi ng video na ito ang pinakamalaking bagay. Ang huling ehersisyo na ibubunyag ko ay ang pinaka-inirekomenda ng mga surgeon para sa pag-iwas sa pagkahulog. Ito ang mag-ugnay sa lahat, lakas, balanse at kalayaan. Ayaw mong mamiss ito, kaya manood hanggang dulo. Ngayon na nadaanan na natin ang 5 makapangyarihang ehersisyo, chair squats, wall push-ups, heel-to-toe walks, seated leg lifts, at resistance band rows. Panahon na para pagsamahin silang lahat. Gusto kong isipin mo ang iyong katawan na parang isang bahay. Ang paglalakad ay parang pagwawalis ng harap ng bakuran, pinananatiling malinis ang ibabaw. Pero kung ang pundasyon ng bahay ay mahina, kung ang mga pader ay gumuho, kung ang bubong ay lumulundo, ang buong bahay ay nanganganib. Ang 5 ehersisyong ito ay tungkol sa pagpapalakas ng pundasyon, ng mga pader,
at ng bubong ng iyong katawan. Hindi lang ito nagpaparamdam ng maganda habang ginagawa mo, pinoprotektahan ka nito kung saan ito pinakamahalaga. Ang chair squats ay bumubuo ng pundasyon, ang iyong mga binti at balakang, para makapagtayo ka ng tuwid at makakilos ng may kumpiyansa. Ang wall push-ups ay nagpapalakas ng mga braso, dibdib, at balikat, na tumutulong sa iyong postura at pang-araw-araw na gawain. Ang heel-to-toe walk ay muling nagsasanay ng iyong balanse, pinoprotektahan ka laban sa pagkadulas, na siyang paunahing panganib pagkatapos ng edad na 60. Ang seated leg lifts ay tumatarget sa quadriceps at hip flexors, mga kalamnan na ginagamit mo araw-araw para makatayo o makaakyat ng hagdan. At ang resistance band rows ay humihila pabalik sa iyong postura, pinananatiling malakas ang iyong spine, baga, at balance. Ngayon isipin mo ito. Kung gagawin mo ang lahat ng 5 ehersisyong ito ng regular, kahit 3 beses sa isang linggo lang, hindi ka lang basta nag-ehersisyo, nagtatayo ka ng armor sa iyong katawan. Sinasanay mo ang iyong lakas, balanse, buto, at kalayaan ng sabay-sabay. Ito ang ibig sabihin ng mga surgeon at physiotherapists kapag sinasabi nilang active aging. Hindi ito tungkol sa pagtakbo ng marathon o pagbubuhat ng mabibigat na weights. Ito ay tungkol sa kakayahang mamuhay ng mag-isa, kumilos ng walang takot, at tamasahin ang iyong buhay nang hindi nililimitahan ng kahinaan o mahinang balanse, kaya ito ang mungkahi ko. Magsimula sa paggawa ng 2 hanggang 3 set ng bawat ehersisyo. Huwag mong pilitin ang sarili mo ng sobra, mas mahalaga ang consistency kaysa intensity. Habang lumalakas ka, dagdagan ang bilang ng repetitions, o pahabain ang paghawak ng posisyon. Ang kagandahan ng mga galaw na ito ay sumasabay sila sa iyo habang lumalakas ka, at narito ang nakaka-excite. Kapag pinagsama mo ang 5 ehersisyong ito sa iyong pang-araw-araw na paglalakad, nagawa mo ang perpektong formula para sa kalusugan ng senior. Ang paglalakad ay nagpapanatiling malakas ng iyong puso at sirkulasyon, habang ang mga ehersisyong ito ay pinoprotektahan ang iyong mga kalamnan, buto, at balanse. Magkasama, bumubuo sila ng kumpletong programa para sa mahabang buhay. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa 5 ehersisyong ito ang pinakagusto mong subukan muna? I-type ang numero sa comments. 1 para sa chair squats, 2 para sa wall push-ups, 3 para sa heel-to-toe walk, 4 para sa seated leg lifts, o 5 para sa resistance band rows. I-drop ang numerong iyon sa ibaba. Hindi na ako makapaghintay na makita kung alin ang tumatawag sa iyo. At habang nandyan ka na rin, pindutin ang thumbs up button kung may natutunan ka ngayon. Malaki ang maitutulong nito para maabot ng video na ito ang mas maraming tao na nangangailangan nito. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil tayo ay nagtatayo ng global family ng mga seniors na pinipili ang lakas, kalusugan, at kalayaan. At tandaan, manatili ka hanggang dulo. Dahil sa huling bahagi, ibabahagi ko ang isang huling paalala, ang pinakaimportanteng payo ng mga surgeon para sa mga seniors, at ang iyong action plan kung paano mapapanatili ang sarili mong malakas at malaya sa mga darating na taon. Ngayon ay narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito, at gusto kong maglaan ka ng sandali upang pag-isipan ang lahat ng ating natalakay. Kung ikaw ay lampas na sa 60, ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan mo. At ang totoo, ang paglalakad lamang ay hindi sapat para mapanatili kang malakas, ligtas, at malaya. Napakaganda ng paglalakad, ito ay tumutulong sa iyong puso at pinananatiling kumikilos ka. Pero ang 5 surgeon-approved exercises na ito ay nagbibigay sa iyo ng bagay na hindi kayang ibigay ng paglalakad. Pinoprotektahan nito ang iyong mga kalamnan, balanse, buto, postura, at higit sa lahat, ang iyong kalayaan. Pag-isipan mo ito. Ang chair squats ay nagbibigay sa iyo ng lakas para makatayo at makaupo ng mag-isa. Ang wall push-ups ay nagbubukas ng iyong dibdib, nag-aayos ng iyong postura, at pinananatiling malakas ang iyong mga braso.
Ang Heal to Walk ay muling nagsasanay ng iyong balance para hindi ka maging isa na lamang sa mga statistics ng pagkadulas. Ang seated leg lifts ay nagpapalakas ng mga kalamnan na ginagawang posible ang araw-araw na gawain, pag-akyat ng hagdan, pagpasok sa kama, o pagtayo mula sa upuan. At ang resistance band rows ay humihila sa iyong mga balikat pabalik, pinoprotektahan ang iyong spine, at pinapanatiling nakatayo ka ng tuwid at may kumpiyansa. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, mayroon kang kumpletong health routine. Hindi ito nangangailangan ng oras sa yen, hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan, at maaari mong gawin ang karamihan nito sa iyong bahay. Kailangan lang nito ng ilang minuto bawat araw, kaunting consistency, at ang paniniwala na karapat-dapat ka sa pagsisikap na iyon. Gusto kong isipin mo ang sarili mo 6 na buwan mula ngayon. Matapos mong gawin ang mga ehersisyong ito ng 3 beses sa isang linggo, tumatayo ka mula sa upuan nang hindi ginagamit ang iyong mga kamay. Naglalakad ka ng may mas maayos na balanse, mas kaunting takot, at mas maraming kumpiyansa. Ang iyong postura ay mas tuwid, ang iyong paghinga ay mas madali, at mas malakas ang iyong katawan. Hindi lang iyon panaginip, iyan ay realidad na nagsisimula sa maliliit na hakbang, simula ngayon, bago tayo matapos, gusto kong gawin mo ang 3 bagay para sa akin. Una, mag-iwan ng comment ngayon din at sabihin mo kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga lokasyon. Napakasaya para sa akin na makita ang ating gintong sustansya family na lumalago sa buong mundo. Pangalawa, i-type ang salitang via sa comments kung sang-ayon ka na ang mga seniors ay nararapat sa malakas, malusob, at malayang pamumuhay. Punuin natin ang video na ito ng layes para ang lahat ng makakapanood ay ma-inspire. At pangatlo, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga life-changing health tips na ito, at huwag ka lang tumigil doon. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na higit sa 60. Dahil ang totoo, maraming seniors ang hindi nakakaalam na ang paglalakad lamang ay hindi sapat. Maaaring ikaw ang dahilan kung bakit nila matutuklasan ang mga ehersisyong ito at makakaiwas sa pagkadulas. Maaari mong literal na baguhin ang kanilang buhay, kaya ito ang huling salita ko para sa iyo. Manatiling malakas. Manatiling may balanse. Manatiling malaya. Ang edad ay numero lamang, pero ang lakas at kalusugan, iyan ay pagpili na ginagawa mo araw-araw. At tandaan, hindi ka nag-iisa. Dito sa Gintong Sustansya, bumubuo tayo ng komunidad na naniniwala na kayang mamuhay ng mahaba, aktibo, at makapangyarihan ang mga seniors. Salamat sa paggugol ng oras kasama ko ngayon. Nandito ako para sumuporta sa iyo, naniniwala ako sa iyo, at sabik na akong makita ang iyong mga komento sa ibaba. Makikita kita sa susunod na video.